Almighty Father in heaven, we thank you that tonight we have again this privilege to discuss our lesson with Pastor Pido, and grant us, Lord, with your wisdom o kauban sa amo nga mga kapaglaom, mga kaigsunan nga nagasunod sa takna sa pagtuon. Ginoo, amo masabtan ng imuhang pulong to guide us in the right path. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. May gabi mga kaigsunan ug mga higala ug mga atong mga viewers, mga listeners nga nagasubaybay nining tulumanon ug niya nakita karon sa bagong tuig sa 2026. Ug marag ubay-ubay na pud nga wa ta kabalik dinhi sa studio, pero karon pasalamat sa Ginoo nga ani-ano sad kita sa tubangan sa camera dinhi mismo sa Hope Channel South Philippines. So welcome sa Takna sa Pagtuon. O karon ato nang pagalantawon usab ang atong lesson. Nindot tong lesson last quarter, pero ang tanang butang na magkikatapusan, Pastor Elvin. Bisa kung sa ka nindot o kung sa ka sana ka ng kalalom or sa tawag ka ng ka-inspiring, no? Ang presentation, pero moabot ko sa panahon nga mahuman ra gyud siya. Pero ang importante is kanang dili nato sana kanang ibaliwala, no, especially ang mga importante kay nga mga punto nga atong natun-an sa miligad nga quarter sa atong lesson kay nindot jud kaayo. So in fact kung namoy hard copy sa atong lesson, pwede po ninyo na siya itago kay kung gusto ka mo nga maghimong sermon, actually nindot siya makaigsunan kay naplastar na, tapos ang theology niya plastado ng pod. Pwede na ito makot ang atong lesson. Yes, pwede. So, sama sa atong lesson nga itong pagkatunan this week. At hopefully, ato gapon kining sana makuhaan og nindot kayo nga mga punto. Dili lamang for the purpose of kanang para mabalaan na to sa mga nindot nga punto, but labaw sa tanan kanang ato ni siyang makinabuhi. Sama sa gipakita sa kaning sugilanon sa atong lesson na gidala sa atong author. So actually, ang title sa atong lesson for this week, very, very kaning common o kanang dili kay siya strange and foreign alang kaninyo sa atong mga viewers kay kini nagisugot may tungod sa kaning pagpasalamat ba, Pastor? O kaning pag-offer og prayer o pag maminampuon. Pero kani siya naka-angkla sa usa ka pinulungan nga gitawag nga kanang unsa gyud ang rason sa pagpasalamat o kaning paghatag og pag-ampo. Pero kani siya in the context sa kasinatian ni Paul. So from that perspective, so dito na to kuhaan og hugot mga kaigsunan kung unsa kini ang mga rason, no, or mga hinungdan sa pagpasalamat despite sa pangitabo, despite sa kalisod nga itong giagian, pero pwede gyapon diya ita nga makapasalamat. So, Pastor Elvin, so can you please start? Nahinomdom actually ko, Pastor Pido, I think pila ka tuig ba ito niagi. Katubi itong lesson na ito nga crucible. Medyo dugay-dugay na po ito siya. Pero mura o similar to this. May pagka-similar sila nga pagkasunti. Pero karon gi-focus lang una ang mga rason ngano nga magpasalamata o nga magmay ng puunta. So muna siya ang niya ato makita dayon diri nga si Paul, grabe gyud ang experience ni Paul. Niya dili po nato makita og how Paul has handled the situation nga naa siya nga og ako'y pasultihon, pasulpido, murag dili yun angay unta nga mo pasalamat, pero Paul has a positive mind, a positive attitude, and a positive approach in a situation nga dili maayo nga sitwasyon. So, this is how I really appreciate Paul and the author of our lesson. Iyon sa niya ihabitang giunsa niya pagplastar nga atong nakita si Paul nga nag-atubang sa mao nga mga circumstances, yet Paul is very thankful sa Ginoo o iyang gihimo gani ang mga panghitabo sa iyang kinabuhi nga an opportunity
to witness for the Lord. Yeah, in fact, correct si Pastor Elvin, I agree with him. Kay bisag imong pagalantaw na itong lesson, especially starting from Sunday and Monday, makita ni mong mara siya contrary siya sa ordinary human experience. So, meaning to say, kung based sa ordinary human experience, mura lisod kayo nga makadevelop ka nga klaseng kinaiya, kaning magpasalamat. Dali siya pagsultion or ibungat, pero siguro pag, just like what you said, I agree with you, siguro pag naana ka sa ana nga sitwasyon, I think it is really going to test your That's true. kanang imong bitawng courage or imong determination o labaw sa tanan kanang imong pagtuo sa Ginoo. So I think our lesson is bringing kanang bitawng what exactly bringing this question. What exactly is the object of kanang Thanksgiving? Di ba? Sa object po sa prayer kay dili ni siya basta-basta lang klase sa pagabo. In fact sa Matthew 6 no gitagaan tag modelo ni Jesus Christ on how to pray. Dinipod, napod, actually, Yes, sa itong yes. lesson, napoy modelo nga gipakita ni Paul, nga, which is also consistent dito sa the Lord's Prayer. Although said in a different way, but in the context per se, alos magka kay si Jesus Christ, daga mapugagaan nga mga Yes. kalisod siyang kinabuhi. So, but here, ang object sa yung prayer is, of course, o say object sa Thanksgiving o kung sa po'y object sa prayer. Ang nakita na ko din first of all is, ingon sa itong lesson, ako lang pagkabasahan before we go to the deeper parts sa itong discussion. We, no, like Paul, according sa itong lesson, daghan kita angay na ito nga pasalamatan, matod pa sa itong lesson. Ato na we have experienced God's grace, ato na na-experience yan ng grasya sa Ginoo, sa daghan nga pamagi. Mga pamaging daw, dili na to ma-explain, no? Ways that even angels cannot comprehend. Imagine that. Nadayani, no? Nga mga bisan pa ang mga anghel sa kalangitan, dili sila kasabot kung ano, no? Yan siya. So, the same is true of God's gift of peace, which embraces harmony with God and the hope flowing from God's love. So, atong pagalandawon, kani statement mo siya, Pastor, kani siya, no? I agree with this. It's sometimes it's easy for us to kanang saying, oh, I agree with this. Especially looking from a perspective bitaw nga, let's say, naitao nga nakaagiana, tapos naitao nga nag-explain sa iyang gikaagi, giyon sa niyang kanang overcome, kita marag dali lang kita ka agree with. No, kay siguro ang atong terms of experience wala pa nakatunga sa gi-experiencehan ana nga tao. So, that's why, kailangan na to siya i-explain profoundly para nga makita na to kung what exactly is the object of his Thanksgiving. Yes. Kay, ang notion magod sa Thanksgiving is, it is egocentric magod sa pastor, di ba? Kanang atong prayer of kanang pasalamat, in most cases, it actually focuses more on ourselves. Nga, baguhon ko sa Ginoo or sa pa na nga mga ma-change ang atong sitwasyon so many things which we cannot also blame, no, kay tawhanon na po ta. So it's high time looking into our lesson for us to look into the context of our lesson and see what exactly is the object of this Thanksgiving. So Pastor, do you have Yes. something to add on our lesson? Sa ako bitang i-contemplate karon, Pastor. Yeah. Kining reason for Thanksgiving and prayer, looking back into our previous lesson last week, ang lesson na to last week, grabe man good kayo ang experience ni Paul dito. Napriso siya dito sa Rome, o naapod siya yung mga experience nga, napriso siya dito ba sa mubo nga pagkapriso niya, samtang gidakop siya dito sa Caesarea, abot sa Jerusalem, gidala siya paingon dito sa Rome. So, naa siya mga imprisonment nga naagian ba? Right. Nga giagi pag yun siya, Bartolina pag yun siya. So, grabe yun kayo ang iyahang mga experience niya. Katong gidakop sila sa Pilipay, then nag-worship sila ng tunga sa gabi, naabli ang pultahan, then nakagawa sila. So, ingon ani ang experience ni Paul. Unya, karon with this experience, akong makita nga, kining atong lesson kanon, reason for Thanksgiving, atong makita di nga, despite sa iyahang mga circumstance, naa siya'y rason
nga magpasalamat gihapon si Ginoo pastor. Muni akong higanahan niya ba nga nakakita gihapon siya og rason for thanksgiving. Niya atong makita diri nga ang rason sa iyang thanksgiving nga katubitang ang support sa mga kaigsuonan nga naa sa iya, naa siya sulod sa prisuhan, gasulat siya. Gipangumusta niya ang makigsuonan, ni balos po ang makigsuonan. Katupong sa lugar nga dito siya gidakop niya ang makigsuonan, dito nagkuan siya, nagsuportar siya morally, financially, dito gasuportar siya. So ato ni nga makita nga sitwasyon, these are the reasons na akong makita, Pastor, of course, as we go with our lesson. Right. Usa sa muna ang mga reasons ko nakita nga, nagpasalamat siya si Ginoo. Reason for thanksgiving and prayer. Nga mag-ampo siya si Ginoo, ay Ginoo, imagine with all those persecutions, with all those suffering, kunya, he still survived. He still survived. So, og imo na nga tanahon, he has a reason to be thankful to God. Yeah, that's a very good, that's good. No? So, Pastor Salada answered the question very correctly. So, the object really of his thanksgiving is, according to our lesson, katong gi-mention ni Pastor Salada nga, ang iyang sacrifices, nga nasa sa kulungan, no? In fact, ang context tani sa atong lesson kay Philippians man eh. Yes. In fact, ang gigamit din ng opening text nakita sa Philippians 1 verse 6, di ba? Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. So, meaning to say, kani siya gisulat ni Paul ni siya kaning Philippians while he was in prison. Yes. Di ba, Pastor? Yes. So, some authors would say that most likely sa Rome ni siya naitabo. Mga around AD 60, according to some, no? So, ang kahimtang manggod sa kaning mga binilanggo or mga prisoners, paano sila ba? Kanang, bisag asa ka mo ato, Pastor, depended na sila sa depend na sila silang friends for food and basic needs. Yeah, that's so. Tama ba? Sumabutan na nga na yung mga regular visits sa kulungan. Kay, na yung mga butang-bitaw nga dili ma-provide dito sa sulod. So, mo depende jud ka sa mga tao or yung mga higala outside nga makahatag na kanimo. So, that's the condition. Yes. Tapos, second is, kanimo kung understanding Roman government during this time, dili ni siya kaning basta-basta ni siya nga dili para sa tuwa bitaw nga na yung mga way of kanang determining siguro kung nasunod ba ang due process. Na yung mga balaod nga ginasunod ba, gina-check sa huwis kung ang pagdakop ba sa imo, sakto ba? Ang ground ba sa pagdakop o pagkulong, sakto ba? O nabadyo kay offense nga nagihimo. So, it's not like that. So, basically, in the context of Paul, it was difficult because wala bitaw yung guarantee of release. Di ba, Pastor? So, and worst, Pastor, is just like I think naisulti mo na kayo na execution was very common during this time. So, ang imong life ba nagahang sa balance, oy, makagawas ka kuhani kay kung dili ko kagawas, murag endpoint na ni. Wala diretso na ko sa kaldero. That's so, execution na. So, ang kanindot is which is quite difficult for us to understand nga mo nga ingon sa tong author nga bisag ang mga anghel sa kalangitan dili nila mahisabtan ang kaning church ba kaning Philippian church. Yes. At you mentioned this already, nagpadaan sa pagsuporta kay Paul financially and spiritually. Yes. Grabe, no? From the very beginning. Dili lang mga nang putol-putol lang or whatever. So, kaning church sa kaning Philippian church or Philippi, just like what you said, dili lamang sa kalipay nga nakig-ambit sila sa kalipay ni Paul. Yes. Bisan pa, naman nasa 1 Corinthians yes. 12. Bisan pa sa iyang mga kagool, hingapil gyapon sila sa iyang mga kagool. Bisag naa sila sa gawas sa kulungan, si Paul ang nakulong dito. Pero ang suporta nga ilang ipakita kay Paul, kanang wagid sila na wala bitaw kanang na undang o niya kanang tawagan ni kanang despite daw sa risks, kaning believers ba nagstayed loyal sila to Paul and to the gospel. Mo na ini. Kay delikado ba sila, Pastor? Kay once manggod nga kuan sila kanang bitawng
masuspitsuan nga nagkunayb sila with Paul, PDBS lang nga madakupod. That's so. So, but despite of these risks, or even if you read their lesson, ang mga magtutuo, nagpabiling yun nga, saan yung loyal ganun sabi ni siya, Pastor? Matino anon. Mao ya, matinod-anon, ngadto kang Paul, og labaw sa tanan, ngadto sa maing balita, the gospel. So, I don't know how to explain this. Although, makita na ako nga, mas madali sa ito ma-explain tungkol sa Ginoo or what. Pero ka na bitang, dili magudta ng tao nga makahimuan ni Pastor. Tinood. So, Tinood na siya. in your, sa inyong kwan, Pastor, based on your experience, taas ng kwan. Kanabi taong, di ba, magwali man ta. Niya, sa atong mga pagwali, doon na bitaw mga tao nga by the work of the Holy Spirit, pa-convert sila. Niya, pagka-convert nila, gi-embrace yun nila ang kamatuuran. Unya, ilang yung kinabuhian yun ang kamatuuran. Unya, pagdawat nila, ang ilahang mga relatives, o ilabakahang bana, o asawa baka, o pamilya, o totally opposed bitaw. Kunya, kining atong igsoon mo, barog yun siya pagayo. Yeah. Kanang imong makita ba nga, grabe yun kayo ang ilang conversion. O kining nga conversion atong makita, nga dili ni ordinaryo nga trabaho sa tao. It's really the work of the Holy Spirit, Pastor. And here to makita nga si Paul o ang mga brethren diri sa Pilipay nga nag-work sila sa ministry. Right. They are really converted and they have the Holy Spirit sila nga kinabuhi. Nga nakita nila si Paul nga maoy nagdala sa mensahe sa ilaha didto, niya na converted yun kayo sila, so they can rest everything for Paul. Muna nga si Paul ilang isuportahan. I-imagine gikan sa pagsugod ni Paul hangtod na natapos, hangtod ni dala na si Paul dito sa iyo nga lugar nga na priso. Si Paul o kini nga makaigsunan, ang ilang communication, grabe kayo, Pastor. Grabe kayo. Yeah. So imong makita ba nga ang ilang fellowship, Okay. ang ilang friendship, ang ilang bond, ang ilang pagkabugkos diha sa pagkaigsuon sa pagalagad, grabe yun kayo sa tanan. Pila ka ligon yun kayo. And to me, I look at it as a work of God, as a work of the Holy Spirit, kaya nagtrabaho ni ining mga first believers, the first Christian believers in the first 100 century of the believers. Grabe yung kailangang pag-witness. And even the more nag-persecute sila, the more ang ilang faithfulness, the more ang ilang witness, and the more Christianity na ni-spread sa ilang ira. So, ato na yung makita na when they accept Jesus as their Lord, it was really a joy. It was really a privilege. Ilagong gitanaw di ba, Sir Pedro, nga kanang gi-persecute sila, ilang gi-count as a privilege. Si Paul ilang nakita nga gidakop, si Paul iyang gibati, it's a privilege to be a prisoner of God. Niya nahimo siyang witness gihapon dito sa prisuhan. Then sila po nga mga believers nga suportar ni Paul, ilang pong i-count as a privilege nga musuportar sila ni Paul at all cost. Grabe nga commitment, Pastor Pido, ilahang pagsuportar sa mga magbubuhat kaniadto. So, they are not just mere spectators, but they are co-workers ba? Yes. So, I think mo nang gitawag nga kanang gi-coin bitaw nga terminology nga co-workers. Kay kung dili ka into the purpose of sharing ba? Kay kaning shared sacrifice man giterm sa tong person, di ba? Unya kaning word nga fellowship sa Greek, koinonia. We are aware of this, no? Koinonia. Ang meaning diyan sa koinonia is, number one is shared life. That's fellowship is. Yes. Number two is partnership. Okay. Number three is mutual participation in a purpose. So, lalumday siya. So, in all of these three, dapat, when you talk about fellowship, all of this must go together. Yes. So, this is what we call sacrifice. So, that's why in our lesson, meaning to say, another one day, Pastor, is, nabasa mo guna ko sa history, kanya mo kung
ang philosophy gyud nga tudlo sa Rome sa unay kanang stoicism Yes. kana bitong nag-value sa self-sufficiency. Stoic ba? Kana bitang Self-esteem. o selfish kana ya how important really self is. So ang gihimo ni Paul is yan ang gi-break ba nga panghuna-huna nga instead of really going into that kind of kanang way of thinking, school of thought, ayang gi-introduce nga school of thought kanang interdependence in Christ. So not self but actually kanang connecting oneself to Christ. So it's totally Against or contrary or opposite sa ginatudlo sa philosophy sa Rome during this time. Kaya ang gitudlo ato ng panahon na ang ilang philosophy is una ang atong kaugalingon, self first. Yeah. Pero kini karon gi-ship ni Paul paingon nato kang Jesus nga magdependa sa ni Jesus. So it is a very good point Yeah. nga ipasantop o ni pasulpido siya ato pod nga lesson karon dinhi. Okay. So, correct, no? So, ato lang na hikitaan, Pastor, what exactly is the object of his Thanksgiving? So, it focuses on the shared sacrifice sa mga membro sa iglesia sa Philippi, which you said, Yes. makatangilahan, no? Nga lang, amazing kayo ba? So, very, very, amazing. Loyalty to Paul and loyalty of course to the gospel. Yeah. So, yeah, that's why kani nga pagtulunan nahimog kini siya nga panalangin alang ka nato especially sa tong kung na may mga kaigsunan diha nga nakaagi og nga dili pod basta-basta nga kalisod sa kinabuhi nga kanang okay sila, maayo sila pero nahitabo na, di ba? Wala po sila nahimo nga ako bitang nga butang nga medyo dapat mahitabo na sa ilaha pero did not expect ba nga mahitabo na siya. So I think usa ni sa mga butang nga pwede kuhaan og kanang inspiration, Pastor. Kuha na tong hugot ba? Hugot. So, ato na punta sa kwan, no? Thanksgiving man to. Dinhi na punta sa prayer, Pastor. Kaning prayer ni Paul. I think ang prayer makita sa Ephesians naman to din kanina. 1. 9 man siguro to, no? 9 to 11. 9 to 11. So, what's your take on kanayang point sa iyang prayer, Pastor? Ayan, nindot actually pagkanindot kayo sa iyahang prayer. Kay it focuses on love, nga kanang ang mga kaigsuunan, kana bitaw ang ilang ipakita ang ilang gugma sa matag usa. Unya dili lang kay kanang giibo ipasanto more abundantly ba nga gugma. Dili lang kay gigugma ta ka igsuon pero kini gyud kana bang sa kanang sobra-sobra ba nga gugma ba mo na gusto ni Paul mabati sa ilaha. I think we can mabasa man nato ni siguro pwede ni ato basahon masultino di man gyud. Ayan, nice man basa. Nabasa na ako kanina pero nindot siya. Di man kayo ni taas nga teksto. This is 11 to this is verse 9 to 11. Atong basahon makaigsunan. Dara. And it is my prayer that your love may abound more and more. So ito pang imugugma more and more. Ha? Pertino? So mukan yun. With knowledge and all this discernment. Sa ito pa, with knowledge. Kana bang uban sa kanang kahibalo o discernment kanang mamaor mo ni sila ng mga balikan natin. That's a very good point. Pili natin sa balikanon niya. Yeah. So that you may approve that is excellent, ngaron mahimo mo nga excelente, and so be pure and blameless for the day of Christ. So, then in verse 11, filled with the fruit of righteousness. Filled with the fruit of righteousness. Dili basta-basta. Right. That comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. So, mo ni ang content sa iyang prayer. Nga yung pagampo, more love, nun sa pagyod, kanang knowledge, discernment, aron ma-approve mo, unya pure mo, blameless until the day of the Lord. Dayon, you are filled with the fruit of righteousness that comes from Jesus Christ. Kani siya di basta-basta nga
kanang bungat ba? Kanang pag-author sa yan nga klase nga pagampo nga naa ka sa masana kanang katalagman. Naka sa prisuhan. Prisuhan. Nagantos na ka, pero What amazes me, Pastor, is kung hindi mo lang Pastor? yeah. Unta, kung kita na atog yung tawhanon nga pagampo, diha magid manigurado. Tas ato kagulingon kay Yeah. anything manggod nga nakahatag og kanang discomfort sa atong life, mao mo na usually ang ginagian sa atong pagampo. Pero kay Paul, despite sa kalisod sa iyang gagyan, pero never did he pray nga ma-release na siya sa kulungan. Matagaan man lang siya og kanang nindot nga sitwasyon dito. Nothing, wala. But instead, just like what you said, as stated in the prayer, ang iyang object sa prayer, katangingon mo is love, no? Tapos kaning knowledge, discernment, righteousness, no? O katong fruit, no? Fruitfulness. Yeah. Okay, so, another one kay, nag-mention mo ko kay nag-knowledge and discernment. Para sa kuha mo, God, very important kay ni siya kanina atong kahibalo. Kay usay man God ka ng for lack of knowledge, even sa pag-Bible study, even sa kanang pag-apil sa buhat sa Ginoo, just like itong ingon nimo nga kaniadto nga as much as possible, imo jud nang ihatag imong best ba para ang recipient nga imong ayang discernment ba. Kay sometimes man God, or most of the time, pag dili man God mao ang imong discernment, kani manggong knowledge and discernment, they always go together. Di ba kaning knowledge man God, gnosis man na sa Greek, no? Ang meaning ana intellectual achievement mo na siya, kanang knowledge unsa imong na gain ba. Yes. So say kung kulang kahibalo, it also affects. Di ba, Pastor? Yes, yeah. So, here is, another one is, katong ingon ni mga righteousness, I think, righteousness in terms of kanang how we are being transformed, yun sa pagbago sa atong kinabuhi, not just the correct belief system. Tiyo sa'yo magod, may nguntang kaninga mo ang tinuan mo ng pinaka-correct nga, mo ng pinaka-tinuod nga, tinuan, pero in terms sa pagkinabuhi, in terms sa epekto sa atong gibalandra nga tinuan nga mo nang di ba say no? Yeah. Correct belief. So wala kay naka-transform sa tuwa. Nahan kay ko ni Apostol Paul. Yeah. Kay imagine siguro usa sa mga rason pa kana bitaw iyang pagka-priso wala na siya reklamo. Kay ang iyang pagkapriso, dili kay nangawat siya. Oh, yes, of course. Dili kay Gospel to. Na-priso siya tungod siya ang pag-witness sa Ginoo. So, he has peace of mind. Kaya kining iyang pagkapriso, dili siya mag-uulan tungod kay ang iyang pagkapriso, not for his mga guilt or mga mo sa mga balaod sa kalibutan, but he was being put to prison because he was witnessing for Christ. So, sitol siyang nahuna nga walay guilt siyang nahuna nga napriso siya. Wala pa nan. Right. So, he is at peace with himself. Kunya, iya po nang nabati siyang kagalingon nga bisag napriso siya, kunya sulod sa prisuhan, dili siya mabound ang iyang ministry ni ini mga tawhana. Iya pa ganing gi-count nga usa ka opportunity nga napriso siya, ang mga warden iyang mabuybulsadihan, ang mga visitors iyang mabisitahan, ban yang mga piniriso iyang mabuybulsadihan. Imagine si Onesimus iyang convert. Yeah. Ha? Itong slave. Oh, slave. So to Paul, it was not a crucible experience in terms sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, but he counted as a privilege na nahimo siyang witness. Muna ang nakanindot niya. Imagine, gi-persecute siya, yet out of kanang emotion niya sa iyang situation, still ang iyang
ang iyang nga communications, ang iyang encouragement sa mga kaigsunan, nakapalig-on nga mag-usa, maghigugmaay as believers. Nga, unya, ang dako biya kayo nga saksi kung ang mga kaigsuunan, membro sa church magkinigugmaay, they are actually the first witness nga kini nga church iya sa Ginoo matinudanon kay there is that love among his people. Di ba if isa na nga mga teksto nato diya sa John 14:15. if you love me, keep my commandment, then napagyo diha nga that the world may know because you love each other. So love is very important. Right, that's correct. So, yeah, correct, no? So, another thing, Pastor, is, kita na ako is, to continue what you said. So, kung ang imong pagtuday, hugot diya sa Ginoo, regardless ka ng, according to the story of Paul, baka nang, bisag unsa nga sitwasyon nga maabot sa imuha, You're at peace. you are at peace. Yeah. So, Secure. that makes the story amazing, bagay. How can one have peace when he or she is into a crucible? So, dili siya kan ba? So, but possible day siya. Yeah. Possible. So, sa to? So, meaning to say, akong nakita din ni Pastor is, kung atong pagalantaon din ang prayer, looking into the lesson nga atong na-discuss, o imo pong nadugang din ni, no, it's not really more about changing the circumstances. Yeah. No, it's not. But I think looking into Philippians 1:9-11, it's about shaping our character. Yes. Our Kay missional mangod siya, no? our adaptation. Yeah, right. Adaptation sa circumstance kana bang sa konteksto, sa context ba giunsa nimo paghaom si mong kaugalingon didto, and still even in that situation you're still able to find peace in the Lord. I met a woman bitaw nga kuan. I not mention her name kay matapang ayong panangit mo nakapanangin. Pero marag stage 4 man siguro to siya, and she's still in the process of kanang dealing with it. Dili sa sayon. Pero ang kuan ba, ang the other side of it, makita nimo grabe ang glow ba sa iyang face despite sa dili kanang cancer. Yeah, that's true. Dili na siya basta-basta pun nga na maabot sa katao, although na to nagyampo nga may tabo sa atong mga personal. But so possibly day, Pastor, nga kanang bitong the presence of God sa life sa tao, kanang it can the circumstance may not be changed kay kanang sakit nato na usay di magpabilin magid na siya until siguro no usay di allow sa Ginoo, usay i-allow po sa Ginoo nga maayo ta, pero there is no kan ba, it belongs to God. Pero ang pinakanindot is kanang makita nimo sa iyang reflection sa iyang kan pagdala siyang kaugalingon nga nag-change ba how his or her character is being shaped by the circumstance, not the other way around. So that's how really powerful is. So ang prayer ni Paul, it's not mainly about changing the circumstance, but rather it's about shaping his character. Yeah. Okay, because the most important thing is it's really all about the mission. Munay nindot gyud kay bitaw kayo tanahon kay. So you may not giving the Bible study or Yes. whatever, pero in terms sa kanabitang pagpakita sa imong character, especially sa time sa crucible, dili na basta-basta kami sa Pastor. That's true. Labaw pa na sa Bible study na. Yeah. Kana bitaw giunsa bitaw ni Paul nga he's still at peace, and he still has reason to thank the Lord despite siyang situation nga naa siya sa prisuhan, gilatigo siya og 39 kalatigo. Gibartolina siya, yet iya gihapong makakapla gihapon siya og kalinaw siyang una-una. Unya makapasalamat pa siya, nakasulat pa siya sa mga taga Pilipos, taga uban nga mga dito sa Berea o uban mga lugar nga iyang ipangsulatan to encourage the new believer. Okay. Nakahimo pa siya na, Pastor Pido. Muna'y pagka... Yung tato na kay sulit na lang siya, di ba? Yeah.
Nga, pwede na ko nga, Pasag din ako ninyo din. ay na ko nili. Oh. Nya, in return po, di mo po makita nga ang makaigsunan nag-response. Ang nagpadala, unya, nadasig po sila. Right. Ang uban nga nagaway-away, na reconcile, kay gitambagan sila sa sulat ni Paul. So, grabe kayo ka epektibo ng ministry ni Apostle Paul. Mayo ni siya sundon na to, Pastor Roxy. Sa tabang sa grasya sa Ginoo. Oh, kilingang pudil. Actually, if you notice, Book of Philippians, he actually started with the grace of God, no? Ayang Yes. introduction. Mga greetings niya. Greetings niya. Oh, peace of God, the grace of God be with you. Inana ba? Kaya imagine tanaw ni mo, membro siya sa Sanhedrin. Siya di pa siya convert. Right. So, dili basta-basta ang niya. Grabe ang pagsunod sa palaod na. Niya, lawyer siya. Dili basta-basta. Oh, yeah. So, dako kay siya og posisyon. So, pagkadawat niya sa mensahe, ug imong tanawon sa kalibutan nga panglantaw, mura og na-degrade ang iyang pagkataas kayo nga membro sa Sanhedrin, pagkayang pag-abogado. Tapos nakulong pa. Nakulong pa siya. So, murag nawala ang iyang title sa iyang pagkatao. Pero wala siya na-depress, no? Wala siya na-depress. Saan nga pamagi? Kaya kakibalo siya, nga gigamit siya sa Ginoo. Right. So, kung gamiton na ita sa Ginoo, Pastor Pedro, bahala na dayo. Bahala na gid. Watay posisyon. Bahala na sa tamad to, no? Pasag sa tamad to. So, sa'yo magpili pa man ta. Bisag di na ta mga yung position. Oo. So, balikan to mga sulti na before we end katong about love, no? So, kaning right love daw, ingon sa author, would result to wise judgment. And then wise judgment, then result to right action. Okay. Then right action, of course, will bring to God's glory. So, yeah, di ba? Katingin mo nga, grabe jud kayo ka powerful ang gugma sa Ginoo. Yes. So, dapat kanang right yun nga lang, kanang naagid sa Ginoo kay kung dili po da pwede nga nahibalota nga without love, di po pwede na. Di ba? So, knowing without love, that's not allowed. Pero posible na siya. Nga daghan ta nahibalo, pero kulang ta sa gugma. Yes. Pwede na siya. Or, loving ta, pero wala po tayo wisdom. Lahi po na. That's another problem, di ba, Pastor? So, all of this. So, just like what you said, no? So, it actually starts with the right love, who is God Himself. God Himself, matingon ni Pastor Salarda nga, grabe jud ka powerful ang kaning gahom sa Ginoo kung basta mo dangop ra kita sa iya, how it can actually shape our character. So, Pastor Pedro, Yes. munang importante yun nga sa atong ministry, in our ministry today, Yeah. sa atong pag-share sa mensahe, atong ginaampo nga ang true conversion may experiensyahan sa mga bag-o nga mga believers. So that ang ilaha nga pag-accept ni Jesus, not only Sa maayo nga panahon. kanag yung right moment ba kanang wala sila gina-force, kanag yung ilang gi-accept with all their heart, with their commitment nga upadayon ko sa pagalagad kay kon doon na bitaw mga munay manipulation ba ka o unsa ka pamagi, they will not stay in the church. Especially panahon sa persecution. So kini nga time, this is time of Mao na nga, that's why gi-emphasize ni Paul ang knowledge, discernment. Di ba? Kahibalo. Kay kung na sabtan yun mo ang gospel, you are willing to die for the gospel. You are willing to suffer for the gospel. Pero kung Right. wala yun, they will not stay in the church. Loving without wisdom, di po pwede. Di po pwede. Okay, so wisdom without loving, di po pwede. Di po pwede. So, dagasalamat mga kaigsunan, dagasalamat Pastor Elvin sa imong nindot kay nga contribution sa atong lesson, atong gilauman nga ato natin nakutlo nga mga nindot kay nga mga punto nga makadugang og inspire kanato mga kaigsunan. So padayon ta sa pagtuod sa atong lesson kay nindot kay natong lesson. In fact, pwede ta mag-invite og mga friends nga of course they belong to lahi po siguro nga tinuan Yeah. kuptan. There's nothing wrong with that. Yes, sure. Kay kami here, we're trying to make it kanang Christ-centered as possible, our presentation, without making any prejudgments atong mga kaigsunan in terms of their belief. So basta, share lang ta. Kung aduna sila yung mga kalibugan, they can continue reading the Bible, ng mga teksto nga itong ipangamit, Pastor, and they can always examine that. Yeah, sure. Yeah, and they can also send questions if they want, no problem. So we will try our best
to the best that we can nga among matuwag po din yung mga pangutana. So, okay? So, Pastor, can you offer a closing prayer? Thank you, Father, that we have discussed our lesson. And I pray that our brothers and sisters, kapaglaom, our friends who are joining us with the takna sa pagtuon, we all can learn from you, Heavenly Father. And through this, O Lord, we can grow in Christ. And thank you for blessing us tonight and giving us good night rest. In Jesus' name I pray, Amen. Amen.